Okay, good morning everyone. This is the coral of my mama, my nanay. So, this is the utlanan. So, the coral is kana siya, naguba na siya. Pero, ang punuan sa saging nga upat ka punuan nahisulod sa amo ang yuta. Unya ang kasikbit sa among yuta, maoy naga pila kay kuno ilaha. How come nga ilaha? Nga kani nga side yuta man sa akong mama. So this puno is belong sa akong mama nga yuta. So mao nang iyang kasikbit. Adoy gayud ni mga tao. Basta pagkaon na gani gigutom man siguro murag unggoy. Bisan tigulang di kabalo maminsar kung asa na bilong ang punuan kay sila kunoy nagtanom. How come nga na ay babwire muari gyud sila sa ilang kasikbit nga yuta kay magtanom niya karon kay nakita nila na adunay bunga ila na kay dayon pilahon tas naa pa gyud gikanat sa ilahang pinilahan diha pa gyud ni anha sa among puno ug yuta tan-awa ang ilang gibuhat. So trespassing ug thief case ang pwede nga kini ikaso. Tan-awa og lagata kung dako ka og mata, lagata ang imuhang mata. Bansay-bansaya kung asa man na nga saging ni adto sa amo na lado. Tapos karon inganaon lamang pag putol kay ilaha. Hay Ginoo, unsaon na karon ang tawo nga pagsabot? Basta saging way labing-labing. Hi guys! Gusto ko lang liwanagin kung ano ang nakita nyo sa video kung saan napapaloob ang batas noon dahil this video is an actual na nangyari doon sa property ng tita ko. Okay, kung makita ninyo, I'm sorry but it's in Visayan dialect but I'll try to discuss it in Tagalog version. So kung makikita ninyo, maliwanag na nandun merong fence ang tita ko. It's just that yung mga bananas na ay talagang dumami siya, nasira yung fence. So, ibig sabihin, maaaring lumipas or lumipat yung mga bunga. Pero ang nangyari sa actual na video na to, pumasok talaga sa bakuran ng tita ko, pero yung kapitbahay nila allegedly is claiming na sa kanila daw yung saging na yon dahil pasok daw sa kanilang lot. So, kaklaro natin na yung fencing doon ay maayos at maliwanag na pumasok na talaga sa lot area ng tita ko. So, meaning, hindi na yon nasasakop dito sa pag-uusapan natin just in case, okay? Just in case, yung mga puno ng saging, yung mga mangga, santol, or any fruit-bearing trees na yung kanyang puno ay nasa bakuran mo at nangyari lamang na yung mga sanga niya ay napunta sa katabing lot at yun ay sinasabi nung may-ari nung katabing lot na pag-aari na niya ang mga bunga kasi nakapunta na sa kaniyang area. Ang batas po natin under Article 681 ng Civil Code of the Philippines ay naglalayon at nag-iisplika na yung mga bunga na tumawid ang sanga sa iyong lot pero ang puno ay nasa kabilang may-ari ng lupa ng lote, hindi mo maaaring pitasin yan ng basta-basta hanggat ito ay kusang nahulog doon sa iyong lote, sa iyong lupa. So, that's the only time na makakuha ka ng rights na maaaring magiging sayo na yun kung kusa itong nahulog. Ngunit, wala po kayong karapatan kung ang sanga lamang ang lumipat at nakapunta sa iyong area at angkinin ang mga bunga noon. Ganun din po ang saging. Kung ang puno ng saging ay nagbibend na at ang bunga ng saging na yon ay napunta na sa iyong bahay, sa iyong lote, hindi mo yan maaaring angkinin hanggat hindi nangahulog ang bunga ng saging. So, ano ang magiging repercussion pag talagang napunta na
napunta na, maaari kang makipag-ayos ng napunta na yung bunga rather sa iyong lote. Maaari kang makipag-ayos sa iyong kapitbahay na ito, paano ba to? Sa mabuting pamaraan, pero hindi ka magkukusa na kunin ito na gamitin ng dahilan na nasa poder mo na. Maliwanag tayo doon. At kung sakali may pagkakataon na yung saging kunyari ay pumunta na sa iyo or ang mga sanga ay napunta na sa iyo, hindi mo rin ito sa iyong lote, hindi mo rin ito basta-bastang maputol kasi bawal po ulit yun sa batas. Ano ang gagawin? Tanungin mo, pagsabihan mo yung may-ari ng puno na kung kinakailangan ay putulin at ito ay nakakaistorbo, nakakasagabal na sa iyong lot, sa iyong lupang inaari. Okay? Sa iyong pag-aari na lupa. Dahil kung ito'y kusa mo sirain, maaari ka ding makasuhan ng malicious mischief. At sa lahat ng mga pangyayari ito ay kailangan munang pag-usapan sa barangay bago tumuwid sa korte para magkaso-kaso. So maliwanag tayo doon. Sa kaso ng tita ko na lumagpas na, pumasok na siya sa area ng tita ko wherein nasira lamang ang bakod, hindi na po ito sakop sa Article 681 ng ating Civil Code of the Philippines. Ngunit ito ay maituturing natin na pagnanakaw. Ang pagnanakaw po ay isang krimen. Ang pagnanakaw ay bawal po, labag po ang Article 308 ng ating Revised Penal Code na kung ang mga penalty nito ay nagre-range po kung how much po na value, magkano po ang ninakaw. So meron tayo dito up to 500 pesos aresto mayor, minimum of 1 month and 1 day to 2 months ang kulong. Over 500 to 5,000 is aresto mayor in its medium period to prison correctional in its minimum period. So, nagkakataas-taas po, depende po sa value ng ninakaw. Merong over 5,000 to 50,000, prison correctional in its minimum and medium periods. Over 50,000 to 400,000, prison correctional in its minimum and maximum period. Ito na yung aabot na sa 2 or 4 na taon hanggang sa 6 na taon na pagkakakulong. So mga ka-LF ko, sana naman sa mga ganyang usapin kagaya sa nangyari sa video nito na kung talagang tayo'y walang-wala at nagugutom na, hindi naman po masama na tayo'y manghingi ng maayos sa ating kapitbahay dahil ang kapitbahay talaga ayun ang unang-unang re-responde sa'yo sa tawag ng kahirapan or sa tawag ng pangangailangan. Hindi tayo maglagay ng barikada sa ating kapitbahay dahil sila ang unang-unang sasaklulo sa atin pag tayo ay nasa mahigpit na pangangailangan. Kung nagugutom na, wala pong masama kung isabihin, ako po'y walang-wala na at kailangan ko pong kumain. Kaysa iba naman yung pipilitin mo ang kunin ng isang bagay na hindi mo man pag-aari. Sana nakatulong ito mga ka-LF.